Kailangan mong gumugol ng isang buong taon sa loob ng Bunkero na may sariling generator at supply ng gasolina para tumagal ng ganoon katagal. Kailangan mong pumili ng random na card mula sa kahon na ito. Sa bawat card ay nakasaad ang isang propesyon. Narito ang problema, mayroong 21 tao sa grupo, ngunit ang Bunkero ay para lamang sa 10 tao. Ibig sabihin, kailangan mong magdesisyon kung sino ang mahalaga at karapat-dapat na paglaanan ng limitadong mga mapagkukunan. Maligayang pagdating sa Tagalog Romance Recaps. Ngayon, bibigyan natin ng recap ang pelikulang After the Dark. Ang pelikula ay nagsisimula kay James, isang estudyanteng kolehiyo na muntik ng malate sa kanyang klase sa pilosopiya. Sa klase, ang mga estudyante ay nagkaroon ng talakayan tungkol sa mga thought experiments kasama ang kanilang propesor na si Mr. Zimit. Kasama sa mga paksang tinalakay ang mga hypothetical scenario tulad ng unggoy na kayang magsulat ng Hamlet kung may walang limitasyong oras, at mga moral dilemmas tulad ng pagsagip sa isang batang babae mula sa isang tore o pagpili kung sino ang ililigtas mula sa isang paparating na streetcar collision. Bilang kanilang final exam, nagbigay si Mr. Zimit ng isang mental experiment, alamin kung sino sa kanila ang nararapat na mapabilang sa isang Bunkero na dinisenyo upang protektahan mula sa nalalapit na nuclear catastrophe. Limitado ang kapasidad ng Bunkero, kaya't 10 lamang ang maaaring pumasok. Mayroong 21 tao, 20 estudyante at isang guro. Ang bawat isa ay pipili ng random na card na naglalaman ng isang propesyon at mga kaukulang hamon, at kailangang gamitin ang loika upang matukoy kung sino ang karapat-dapat. Sa unang eksperimento, ang mga estudyante ay nagsimula sa pagbubukas ng kanilang mga card at pagdedesisyon. Ang isang makata ang unang inalis, itinuturing na hindi mahalaga sa isang post-apocalyptic na mundo. Sa pamamagitan ng pagboto, napili ang mga probes yung magsasaka, civil engineer, electrician, doktor, senador, sundalo, psychotherapist, karpintero, at chemist. Si Mr. Zimit ang huling napiling makapasok sa Bunkero dahil itinuturing siyang mas mahalaga kaysa sa isang opera singer. Ang mga hindi napiling estudyante ay umalis na may balak na muling magtipon. Ngunit biglang may narinig silang mga putok ng armas. Natuklasan nilang tinapos ni Mr. Zimit ang mga hindi napili, sinasabing ginawa niya ito upang iligtas sila mula sa radiation agony. Sinamantalan ng mga estudyante ang pagkakataon at ikinandado ang kanilang sarili sa loob ng Bunkero, kunwari nangongolekta ng supply. Sinubukan ni Mr. Zimit na pigilan sila, ngunit huli na ang lahat. Naiwan siyang nasa labas. Isang gabi, binuksan ni Petra, isang civil engineer na hirap makatulog, ang panloob na pinto ng Bunkero. Natagpuan niya si Mr. Zimit sa labas, nasunog at hindi gumagalaw. May iniwang sulat si Mr. Zimit na nagsasaad na siya lamang ang nakakaalam ng code upang buksan ang pinto ng Bunkero. Naghinala ang mga estudyante na ito'y bitag, kaya't nagpasya silang manatili sa Bunkero ng 1 taon bago subukang lumabas. Habang tumatagal, naging routine ang buhay sa loob ng Bunkero, ngunit patuloy ang kaba sa kanilang desisyon. Pagkalipas ng 1 taon, sinubukan nilang lumabas ngunit napatunayang totoo ang sinabi ni Zimit, kailangan nila ang code. Sinubukan nilang buksan ang pinto gamit ang mga kasangkapan at lakas, ngunit nabigo. Naubos ang kanilang mga supply, kaya't napilitan silang kainin ang bangkay ng electrician. Ang ilan ay nawalan ng pag-asa at nagsarili. Sa huli, nauubos ang oxygen, at natapos ang buong grupo. Matapos ang eksperimento, inihayag ni Mr. Zimit na siya ang nagdisenyo ng Bunkero at nagprograma ng code. Hinamon niya ang mga estudyante na matuto mula sa kanilang pagkakamali at magsagawa ng isa pang eksperimento. Sa bagong senaryo, naganap ito malapit sa Mount Bromo na mas komplikado, kailangan ng isaalang-alang hindi lamang ang mga kasanayan kundi pati na rin ang mga personal na katangian. Ang Bunkero sa eksperimento ay binubuo ng isang magkakaibang grupo, isang baklang magsasaka, mga civil at electrical engineer, isang chemist na may magagandang genes, isang stockbroker na may dalang ginto, isang baron, isang karpintero, isang sales agent, isang obstetrician, isang senador, isang abogado, isang sundalo na may photographic memory, isang landlord, at isang laborer. Si Mr. Zimit ang kumukuha ng huling pwesto sa Bunkero. Ang mga naiwan sa labas ay nagtangkang tumakas gamit ang mga sasakyan ngunit natapos ng isang pagsabog ng bomba na nag-iwan ng 9 na estudyante at si Mr. Zimit sa loob ng Bunkero. Isang gabi, nadiskubre ni Petra na magkasama sina James, ang magsasaka, at Jack, ang chemist. Nagpares-pares ang grupo upang subukang magkaanak, ngunit si Petra ay nakipag-partner kay Zimit dahil hindi magagamit si James sanhi ng kanyang sexual na oryentasyon. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, walang nagdalang tao.
Iminungkahi ni Zimit na magpalitan ng mga partner upang tumaas ang tsansa, ngunit tumutol si Bonnie. Hinarap ni Bonnie si Zimit na nagdala ng baril sa silid. Ibinigay niya kay Bonnie ang ultimatum, sumunod sa kanyang mga patakaran o tanggalin sa eksperimento. Si Jack, na nagtatago sa silid, ay nakialam at inagaw ang armas mula kay Zimit na nasugatan sa proseso. Umalis si Zimit patungo sa control panel ng Bankero, sinusundan ng mga estudyante. Habang ini-input ni Zimit ang code upang aiselyo ang Bankero, tinangka ni Bonnie na pigilan siya ngunit nabigo. Natapos ang pangalawang eksperimento nang mabaigo ang grupo. Tinanong ni James kung bakit umubo si Zimit nang pumili sila ni Petra ng kanilang mga propesyon, pinaghihinala ang may daya. Hinanap ni James ang desk ni Zimit at nadiskubre ang isang kahon na may nakatagong compartment na naglalaman ng maraming set ng flyers, kabilang ang gay farmer at civil engineer. Ipinapakita nito na posibleng minanipula ni Zimit ang mga papel upang hiyain si James. Itinanggi ni Zimit ang akusasyon, ikinumpara si James kay Plato's caveman na nabubuhay sa ilusyon, ngunit nanatili si James sa kanyang paniniwala. Nagmungkahi si James ng ikatlong eksperimento, na tinanggihan ng mga estudyante maliban kay Petra. Pumayag si Zimit sa kondisyon na gawing florist si James. Sa bagong senaryo, inilagay ang grupo sa isang deserted island. Habang kunwaring sinusuri ang Bankero, lihim na kumuha ng armas si Zimit. Nang umupo siya malapit sa baybayin, nilapitan siya ni Petra at iminungkahi na siya na lamang ang pumili ng mga occupant ng Bankero. Pinili ni Petra ang mga dati nang hindi napili, na sinalungat ni Zimit. Nang tumanggi ang mga estudyante na umalis, kinuha ni Zimit ang kanyang armas, ngunit inihayag ni Petra na nauna na niyang kinuha ito. Ibinigay ni Petra ang armas at 2 bala. Samantala, natuklasan ni James ang nakatagong malaskas na armas ni Zimit, na kanyang ginamit upang sapilitang paalisin si Zimit. Nagbabala si Zimit na hindi mabubuksan ang Bankero nang walang code na siya lamang ang nakakaalam. Inihayag ni Bonnie ang code ng Bankero, na kanyang natandaan dahil sa kanyang photographic memory. Inalok ni Petra si Bonnie ng huling pwesto sa Bankero, ngunit tumanggi ito. Pinili ni Petra si Chips, ang karpintero, ngunit nilinlang siya nito at itinulak papasok, saka isinara ang pinto. Dinala ni Chips ang natitirang mga estudyante sa isa pang isla gamit ang bangka. Sa loob ng Bankero, nagpatuloy ang grupo sa loob ng 1 taon, naglalaro, nagbabasa ng tula, at umaarte. Nang mabuksan ang mga pinto, natuklasan nilang hindi umabot ang nuclear war sa kanilang isla, salungat sa sinabi ni Zimit. Nagsimulang muling bumuo ang grupo, ngunit isang bomba ang dumating sa isla. Sinubukan ni James na i-activate ito nang biglang sumulpot si Zimit, na nagtatago sa mga bato, at nagpaputok ng warning shot. Sa huli, inamin ni Zimit na sinusubaybayan niya sila. Tinangka niyang patayin si James ngunit siya ang natalo ng mga estudyante. Inactivate ni James ang bomba, at natapos ang leksyon. Si Chips, sa masayang tono, ikinwento ang kanyang alternatibong survival story. Isinakripisyo niya ang sarili upang dalhin ang grupo sa isa pang isla, ngunit natapos ang lahat ng lalaki sa mga aksidente. Naiwan siyang mag-isa kasama ang maraming babae, at nagtayo ng isang utopia kung saan may kasama siya para sa bawat araw ng linggo, maliban sa linggo, ang kanyang araw ng pahinga. Nagkatawanan ang lahat, isinumite ang kanilang mga textbooks, at umalis. Si Petra ay naiwan sa silid-aralan at nakipag-usap kay Zimit, na tinawag niyang Eric. Isiniwalat niyang ginawang bakla ni Zimit si James upang hiyain ito dahil sa selos, ngunit hindi ito alam ni James. Sinabi ni Petra na walang kabuluhan ang ginawa ni Zimit. Inihayag niya ang kanyang balak na umalis kasama si James patungo sa ibang lungsod. Sinubukang pigilan ni Eric si Petra, ngunit tumanggi ito. Matapos siyang halikan bilang pamamaalam, tuluyan siyang umalis. Ang kwento ay nagtatapos ng bukas, si Eric ay nagpatuloy sa pagtuturo, ngunit sa isa pang eksena, nakita siyang nakatingin sa armas. Mag-subscribe para sa higit pang videos na tulad nito, i-on ang notification, at i-like ang video para suportahan ang channel. Salamat sa panunood!